Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikalabing-anim na kabanata ng Gawa. Basahin natin. Ang pangalawang paglalakbay ni Pablo bilang misyonero. Nagpatuloy sina Pablo sa paglalakbay sa Derbe at Listra. May tagasunod ni Jesus doon sa Listra ng pangalan ay Timoteo. Ang kanyang ina ay Hudyo at mananampalataya rin. Pero ang kanyang ama ay Griego. Ayon sa mga kapatid doon sa Listra at sa Iconium, si Timoteo ay mabuting tao. Gusto ni Pablo na isama si Timoteo, kaya tinuli niya ito para walang masabi ang mga Hudyo laban kay Timoteo. Dahil ang lahat ng Hudyo na nakatira sa lugar na yon ay nakakaalam na Griego ang ama nito. Pagkatapos, pinuntahan nila ang mga bayan at ipinaalam nila sa mga mananampalataya ang mga patakarang napagkasunduan ng mga apostol at ng mga namumuno sa iglesia sa Jerusalem. Sinabihan nila ang mga mananampalataya na sundin ang mga patakarang ito. Kaya lalong tumibay ang pananampalataya ng mga iglesia. At araw-araw ay nadadagdagan pa ang bilang ng mga mananampalataya. Matatanong natin dito sapagkat napag-usapan na sa nakaraang kabanata na di kailangang magpatuli para maging isang tagasunod ni Jesus. Bakit naman kaya tinuli ni Pablo si Timoteo? Alam kasi nating sadyang mapanghusga ang mga Hudyo at kanilang minamaliit ang mga taong hindi Hudyo. At kung ang pagtutuli kay Timoteo ang makapagbibigay daan para pakinggan siya ng mga Hudyo, hindi ba't isang maliit na bagay lamang ito para sa kanila? Ipinapakita lamang sa atin ngayon na pangunahin sa isip ni Pablo at Timoteo ang pamamahagi ng magandang balita. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ganito rin ba ang ating tinutularan? Tayo ba ay nagpapamalita ng magandang balita sa mundo? At kung tayo nga ay nagpapamalita, alam natin na may mga balakid sa atin para magawa ito. May naghahanap ng tamang salita, tamang panahon, tamang sitwasyon. Kapag mayroong mga hadlang, atin bang ugali na hanapan ng paraan para matuloy lang ang ating pamamahagi? Sa Pilipinas, mas madaling magbahagi ng magandang balita sapagkat halos lahat ay nakarinig na kay Jesus. Ang kailangan na lamang ay hikayatin natin silang maniwala para sa kanilang kaligtasan. Lilinawin lang nating muli na ang pagtutuli ni Timoteo dito ay hindi para maging tagasunod ni Jesus, ngunit para mas maging katanggap-tanggap si Timoteo bilang isang tagapagturo ng magandang balita. Basahin natin. Ang pangitain ni Pablo tungkol sa lalaking taga-Macedonia. Pumunta sina Pablo sa mga lugar na sakop ng Phrygia at Galatia. Dahil hindi sila pinahintulutan ng banal na espiritu na mangaral ng salita ng Diyos sa lalawigan ng Asya. Pagdating nila sa hangganan ng Misiya, gusto sana nilang pumunta sa Bitinya, pero hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya dumaan na lang sila sa Misiya at pumunta sa Troas. Nang gabing yun, ipinakita ng Diyos kay Pablo ang isang pangitain. Nakita niya ang isang taga-Macedonia na nakatayo at nagmamakaawa sa kanya. Sinabi ng tao, "Tumawid ka rito sa Macedonia at tulungan kami." Pagkatapos makita ni Pablo ang pangitaing yun,
Gumayak agad kami papunta sa Macedonia dahil naramdaman naming pinapupunta kami roon ng Diyos para mangaral ng magandang balita sa mga taga roon. Ang banal na espiritu ay patuloy na gumagabay sa mga gawa ni na Pablo at Timoteo. Nagtangka silang pumunta sa Phrygia, Galatia at Bithynia. Ngunit di naman sila pinahintulutan ng banal na espiritu. Matatanong natin kung bakit. Ano kaya ang dahilan? Malamang ito ay isang palaisipan para kina Pablo at Timoteo. At ganun din sa atin sa kasalukuyan. Kapatid, kadalasan ay ginagawa natin kung anong sa tingin natin na tama. Wala naman sigurong masama kung tutuloy sila sa mga lugar na yon. Dahil ang kanilang layunin ay ipamahagi ang magandang balita sa buong mundo. Dito natin kailangang maintindihan na di natin nakikita ang nakikita ng Diyos. At hindi natin alam ang alam ng Diyos. Ang sa atin ay magpakumbaba at sumunod sa ating Panginoon. Ang kailangan nating tandaan ay lahat ng ating gawa dito sa mundo ay dapat nating iayon sa kalooban ng Diyos. Kung ang sinasabi ng banal na espiritu ay huwag tumuloy sa mga lugar na yon, dapat natin itong sundin. Ang pagsunod sa mga gabay ng espiritu ay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa naging pangitain ni Pablo sa paghingi ng tulong ng isang taga-Macedonia, dali-dali naman siyang sumunod. Kung ating iisipin, lahat ng mga bayan sa labas ng Israel ay iba ang paniniwala. Kahit saan sila magpunta, ang mga tagusunod ay nagpapakilala kay Jesus sa mga taong walang kaalaman paukol kay Jesus. Di ko lang maisip ang mga pinagdadaanan ni na Pablo at ng iba pang mga tagasunod para ipamalita ang magandang balita sa mga hindi Hudyo. Isang paalaala sa atin, kapatid, na pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa pagsunod at paggabay ng banal na espiritu. Pabayaan natin na ito ang magturo sa atin ng ating landas na tatahakin sa ating buhay. Tingnan naman natin muli ang ating mapa para makita ang paglalakbay ni na Pablo. Mula sa Jerusalem, tumungo sina Pablo pabalik sa Antioch. Pagkatapos noon, tumuloy sila sa mga bayan ng Derbe, Listra at Antioch ng Pisidia para kumustahin ang mga iglesia roon. Mula sa Antioch ng Pisidia, sumubok silang tumuloy sa Phrygia, sa Galatia at sa Bithynia. Ngunit di sila pinahintulutan ng banal na espiritu. Imbis, sinabihan sila na tumungo sa bayan ng Troas. Basahin natin. Naniwala si Lydia kay Jesus. Bumiyahe kami mula Troas papuntang Samotrace at kinabukasan ay dumating kami sa Neapolis. Mula Neapolis, pumunta kami sa Filipos, ang pangunahing lungsod ng Macedonia. Maraming nakatira roon na taga-Roma. Tumigil kami roon ng ilang araw. Pagkatapos ng araw ng pamamahinga, lumabas kami sa lungsod at pumunta sa tabi ng ilog sa pag-aakalang may lugar doon na pinagtitipunan ng mga Hudyo para manalangin. Nagkataong may mga babaeng nagtitipon doon, kaya nakiupo kami at nakipag-usap sa kanila. Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante
ng mga mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Nagpabautismo siya at sa kanyang pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung naniniwala kayo na ako ay isa ng tunay na mananampalataya sa Panginoon, doon na kayo tumuloy sa aking bahay." At nakumbinsi niya kaming tumuloy sa bahay nila. Sa ating pagbabasa ng Aklat ng Gawa, nabasa natin ang tungkol sa taga-Ethiopia, kay Cornelius na kapitang Romano, at ngayon ay si Lydia, na lahat ay pawang mga hindi Hudyo, na sa pagtatakda ng Diyos Ama ay mapamahagian ng magandang balita. Isipin natin kung paano nangyari ito, gayong malayo naman sila sa Jerusalem. Saan kaya nila nabalitaan si Jesus? At bakit naman kaya sila naniwala? Kung ang mga Pariseo at mga Hudyo ay humihingi ng himala para maniwala, sila naman ay naniniwala kahit na hindi sila nakakakita o nakakakilala kay Jesus. Kailangan natin makita na kahit sila ay naniniwala, hindi pa nila naririnig ang magandang balita at di pa sila naniniwala kay Hesukristo. Tandaan natin na si Jesus ang bukod tanging daan sa kaligtasan. Kaya naman kailangan nilang makilala at maniwala kay Jesus. Kailangan nilang mabautismuhan ng tubig at ng banal na espiritu. Ito ay mahalaga di lang para sa mga hindi Hudyong naniniwala roon, ngunit ganun din para sa mga naniniwala ngayon. Kahanga-hangang di pinababayaan ng Diyos ang mga naniniwala sa Kanya. Ikaw kapatid, naniniwala ka na ba kay Jesus? Ikaw ba ay nabautismuhan na sa tubig? Lumapit na tayo kay Jesus para sa ating kaligtasan. Tingnan ulit natin ang mapa para masubaybayan natin ang kanilang paglalakbay. Mula sa Troas, tumuloy sila sa mga bayan ng Neapolis at Filipos. Patawid papuntang Thessalonica at Berea sa Macedonia. Basahin natin. Sina Pablo at Silas sa bilangguan. Isang araw, habang papunta kami sa lugar na pinagtitipunan para manalangin, sinalubong kami ng isang dalagitang alipin. Ang dalagitang yun ay sinasaniban ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Palagi kaming sinusundan ng babaeng ito at ganito ang kanyang isinisigaw. Ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapangaral nila sa inyo kung papaano kayo maliligtas. Kilala ng mga masasamang espiritu ang mga totoong tagasunod ni Jesus. At nakapagtataka na sila pa ang nagpapatunay na sina Pablo at Silas ay mga lingkod ng Diyos Ama. At ano naman ang makukuha natin sa ating nabasa? Ito kapatid, na kahit ang mga masasamang espiritu ay ginagamit ng Diyos Ama ayon sa kanyang kalooban. Alam nating pinapahintulutan lamang ang mga masasamang espiritu sa kanilang mga masasamang gawa hanggang sa huling paghahatol ni Jesus sa kanyang pagbabalik.
Tandaan natin kapatid na kung ano ang itinakda ng Diyos Ama ay siyang mangyayari. Basahin natin. Araw-araw, yun ang ginagawa niya hanggang sa nainis na si Pablo. Kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritong nasa kanya, "Sa pangalan ni Hesukristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya." At agad namang lumabas ang masamang espiritu. Nang makita ng kanyang mga amo na nawalan sila ng pagkakakitaan, hinuli nila sina Pablo at Silas at kinaladkad sa plaza para iharap sa mga opisyal ng lungsod. Sinabi nila sa mga opisyal, "Ang mga taong ito ay mga Hudyo at nanggugulo sa ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin pwedeng sundin ang mga itinuturo nila." Nakiiisa ang mga tao sa pag-uusig kina Pablo. Pinahubaran sila ng mga opisyal at ipinahagupit. At nang mahagupit na sila ng husto, ikinulong sila. At inutusan ang gwardya na bantayan silang mabuti. Kaya ipinasok sila ng gwardya sa kaloob-looban na selda at itinali ang kanilang mga paa. Ang pagkawala ng pagkakakitaan ang ikinagalit ng mga amo ng dalagita at sinulsulan ang iba na magbigay ng maling paratang laban kina Pablo at Silas. Huwag nating husgahan agad ang mga tao dito at tanungin naman natin kung ganito rin ang ating ginagawa sa ating buhay. Anong ginagawa natin kapag may nagawa ang ating kapwa laban sa atin? Tayo rin ba ay nagagalit at naghahanap ng paraan makabawi? Tayo ba ay gumagawa ng maling paratang laban sa kanila? Aminin natin na tayo rin ay umaayon sa mga maling gawa at paniniwala kung ito ay ating pinakikinabangan. Kapatid, madaling humusga sa mga taong nababasa natin sa Biblia, ngunit tingnan din natin kung ganito rin ang ating ginagawa sa ating buhay. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, darating ang panahon na tayo ay magiging hidwaan sa pagitan ng mga tao. Mapapansin natin na marami ang babatikos at magsasamantala sa ating pagiging tagasunod. Di man natin mararanasan ang paglalatay at pagkakabilanggo katulad ni na Pablo at Silas, kailangan nating manatiling matatag sa ating pananampalataya. Basahin natin. Nang maghahating gabi na, nananalangin sina Pablo at Silas at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pinto ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Nagising ang gwardya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Akala niya'y tumakas na ang mga bilanggo, kaya hinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Pero sumigaw si Pablo, "Huwag kang magpakamatay, narito kaming lahat." Nagpakuha ng ilaw ang gwardya at dali-daling pumasok sa loob at nanginginig na lumuhod sa harapan ni na Pablo at Silas. Noong mga panahong yon, mangilang beses nang ipinakita ng Diyos na walang bilangguan ang makapagpipigil sa mga apostoles. At para sa mga gwardya, ang pagtakas ng mga bilanggo ay pinapatawan ng kamatayan.
Kaya sa pangyayaring ito, nagtangkang magpakamatay ang gwardya sa pag-iisip na nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sa pagmamahal ni Pablo sa gwardya, sinabihan niya ito agad na di sila tumakas at nananatiling nasa loob ng bilangguan. Ipinapakita ni Pablo dito ang pagsasabuhay ng kanyang mga itinuturo. At sa kanyang halimbawa, nagtulak ito na maniwala ang gwardya kay Jesus. Lahat tayong naniniwala kay Jesus ay naaatasang magbahagi ng magandang balita. Ngunit kung di natin maipapakita sa mundo na sinusunod natin si Jesus sa ating buhay, bakit naman sila maniniwala sa atin? Kapatid, mahirap ang buhay Kristiyano noon at ngayon. Siguruhin nating tayo ay namumuhay ayon sa mga utos ni Jesus nang sa ganun ay maging mas matibay ang ating pamamahagi ng magandang balita. Basahin natin. Pagkatapos, dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, "Ano ang dapat kong gawin para maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka kasama ang iyong buong pamilya." At ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Nang gabing yun, hinugasan ng gwardya ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, isinama niya sina Pablo sa kanyang bahay at pinakain. Natuwa ang gwardya at ang kanyang buong pamilya na sila'y sumasampalataya na sa Diyos. Nawa ay makita natin at sundin ang magandang halimbawa ng gwardya na naniwala. Nawa ay maging kapaki-pakinabang tayo sa ating kapwa ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Dito mababasa natin ang pinakaimportanteng tanong para sa lahat ng tao na nabubuhay dito sa mundo. Ano ang dapat kong gawin para maligtas? Iisa lang ang kasagutan, kapatid. Sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus at tayo ay maliligtas. Basahin natin. Kinaumagahan, nag-utos sa mga opisyal sa mga pulis na palayain na sina Pablo. At ito'y ibinalita ng gwardya kay Pablo. Sinabi niya, "Nagpautos sa mga opisyal na palayain na kayo. Kaya maaari na kayong lumabas at umalis ng mapayapa." Pero sinabi ni Pablo sa mga pulis na inutusan, "Nilabag ng mga opisyal ang kautusan ng Roma dahil ipinahagupit nila kami sa publiko at ipinabilanggo ng walang paglilitis, kahit na mga Romano kami. At ngayon, gusto nilang palayain kami ng palihim? Hindi maaari. Sila mismong mga opisyal ang dapat pumunta rito at magpalaya sa amin." Makikita natin dito na ipinapakita ni Pablo ang di makatarungang pangyayari sa kanila. Isa itong halimbawa ng isang Kristiyanong naghahanap ng hustisya sa maayos na pamamaraan. Hindi sa paraang labag sa batas, ngunit ayon sa batas ng lugar na yon. Kapatid, ang buhay Kristiyano ngayon ay isang masalimuot na tahakin. Napakadali nating malinlang na sa ating kagustuhang makamit ang katarungan, idinadaan naman natin ito sa maling pamamaraan. Gusto nating makabawi agad. Ang iba ay dinadaan sa dahas, katulad ni Pedro sa Getsemane.
Ang iba ay dinadaan sa paglabag sa batas. Ang iba naman ay pagsasantabi sa mga ibang tao. Tuwing tayo ay nakakarap sa mga bagay na ganito, kailangan nating tandaan na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang ating mga salita at gawa ay kinikilatis ng buong mundo. Ang ating pamumuhay ba ay nagbibigay luwalhati sa Diyos o hindi? Kapag nagkasala ang ating kapwa, binabalikan ba natin sila ng masasamang salita at gawa? O pinapakita ba natin ang tamang pag-uugali at maayos na pag-uusap? Sa halimbawa ni na Pablo, tinanggap nila ang parusa kahit hindi ito makatarungan. Ngunit sa kanilang pagpapalaya, tinatanong naman nila kung bakit sila naparusahan. Natural lamang na tanungin ni na Pablo kung makatarungan ang pagtatrato sa kanila. Basahin natin. Kaya bumalik ang mga pulis sa mga opisyal at ipinaalam sa kanila ang sinabi ni Pablo. Nang malaman nilang mga Romano pala sina Pablo, natakot sila. Kaya pumunta ang mga opisyal sa bilangguan at humingi ng paumanhin kina Pablo. Pagkatapos, pinalabas sila at pinakiusapang umalis na sa lungsod na yon. Nang makalabas na sina Pablo at Silas sa bilangguan, pumunta sila kaagad sa bahay ni Lydia. Nakipagkita sila roon sa mga kapatid at pinalakas nila ang pananampalataya ng mga ito. Pagkatapos, umalis na sila. Hindi mali ang ating pakikibaka kung ito ay ginagawa sa tamang paraan. Hindi mali na maging matuwid sa harap ng kawalan ng katarungan. At dahil dito, humingi ng paumanhin ang mga opisyal kina Pablo. Kung ilalagay natin ang ating sarili sa kinalalagyan ni na Pablo, ano kaya ang ating gagawin? Kaya nating tanggapin ang mga hagupit at pagkakabilanggo at pagkatapos ay bigyan lamang ng paumanhin? Ang mga latay at paghihirap na pinagdaanan ni na Pablo ay di makatarungan. Ngunit ito ang paghihirap na kailangan nating pagdaanan bilang mga tagasunod ni Jesus. Kaya naman lagi nating binabanggit na mahirap ang buhay Kristiyano ngayon. Makakaasa tayong masusubukan ang ating pananampalataya sa lahat ng panahon. Ang tukso ay laging nasa harap natin at sa lahat ng panahon ay pamimiliin tayo kung susunod tayo kay Jesus o hindi. Ang turo sa atin ay matuwa at magalak dahil ang mga ito ay magpapatibay ng ating pananampalataya. Ngunit kapag pinagdadaanan natin ito, kaya ba nating maging tapat sa Kanya? Kapatid, madalas tayo ay nadadapa. Madalas, ginagawa natin kung ano ang mas madali para sa atin. Madalas, inuuna natin ang ating sariling kapakanan. Alam ito ng Diyos, at kaya naman ibinigay sa atin ang banal na Espiritu. Matuto tayong umasa sa Kanya na siyang magpapalakas at magpapatibay ng ating loob. Kaya naman katulad ng ginawa ni Lydia sa ating nabasa, ang mga mananampalataya ay dapat laging magtulungan dahil tayo-tayo lamang ang nakakaalam kung ano ang mga pasanin at pagdurusa na pinagdaraanan ng isang mananampalataya. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay
ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ika-16 na kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.